Pag-usapan din natin saglitan lang ang housekeeping kasi bahagi ng ating encoding ay housekeeping. Okay? Huwag tayong maghintay na may schedule ng housekeeping bago mag-housekeep. Actually, pag nag-e-enroll, pwede na tayo mag-housekeep. Ano po ba yung mga hina-housekeep natin? Mamaya balikan ko ano. Ito yung mga hina-housekeep natin, yung tinatawag na learner basic profile. At sa discussion ito, ang ibig sabihin ng learner basic profile, basic, ay kasama dito ang last name, first name, middle name, extension name, gender at birth date ng bata. So ito yung sakop ng basic profile. Yan. Okay. Ano naman yung sakop ng tinatawag na other learner data na bahagi pa rin ng profile ng bata. Kasama dito kung sino yung guardian niya, pangalan ng guardian or parents, kung member ba siya ng indigenous peoples, yung kanyang ethnicity, yung mother tongue, yung email address ng bata, yung kanyang current and permanent address, yung kanyang country of citizenship, kung anong religion meron siya, kung siya ba ay member ng conditional caste transfer, kung may special educational need ba siya, kung may vaccination siyang natanggap at ang actual modality. Tignan natin panandalian yung laman ng bawat isang ito. Doon sa data ng guardian, pag nag-encode po kayo o nag-update kayo later on, ito po yung makikita ninyo. Paalala ko lang, basic yan na may mother and father's name. At kung may mother and father's name at sila din yung tumitingin sa bata, no need for a guardian. Pero kung other than the parents ay may guardian, like for example, a lola or a relative na kung saan ipinagkatiwala ang bata, that's the time that you will update the guardian side, the guardian profile here. Now, indigenous people, alam niyo po ba na karamihan ng problema ng end of school year ay dahil hindi po updated yung mga datos ng mga bata, yung incomplete data, dahil yun hindi na-update ang advisor. Kaya napaghahalata po namin yung mga schools na hindi nagpapa-update sa advisor o yung advisors na hindi nag-update ng profile ng bata niya. Kasi sila yung maraming entry sa tinatawag natin ng incomplete data sa end of school year. So please, ano yung mga kasama dito? Pinaka-basic na nakakalimutang itag ng advisor ay yung indigenous people. Yung bata ba ay member ng indigenous cultural community or indigenous people? Yes or no? Ang ibig sabihin nito, isa o parehong magulang ay member ng IP. Kung ang magulang, isa o dalawa sa kanila ay member ng IP, siya mismo na bata ay member din ng IP. And you have to click yes for that matter. And then, pagdating mo ng yes, hihingan ka niya ng ethnicity. Kasi may ethnic group yon, yung mga IPs. Hihingan ka rin ng mother tongue kung anong mga languages o dialects ang ginagamit ng bata. Pwedeng may other spoken language maliban sa mother tongue niya, ilalagay nyo yung mga iyan. Religion. Ang religion dito ay tinutukoy yung big religion groups, hindi yung small denominations, Kasama dito sa Pilipinas mas marami ang Christianity, Pero may mga learners din tayo kung saan sila ay ay mga Muslim. Syempre ang kanilang religion will be Islam. So please tell and check yung inyong mga learners kung ano yung kanilang religion. So alam ko yan sa Alicia North saka sa Rojas Central School, may madrasa education tayo dyan. So I would understand that there are kids na ang religion talaga nila ay Islam. Okay? For kung may iba pang religion na nandito, excuse lang po ha. Okay. Kung may iba pang religion ang bata other than the listed Christianity tsaka yung Islam, kung iba pang religion niya, andito po yung options, tignan niyo na lang po. Email address po, ang tinutukoy nito ay yung email address ng bata. Pero syempre, hindi naman ito required kung wala naman. Pero pag meron, paki-provide. Okay. Ito, dito po karamihan din may error sa nakaraang taon. Yung current and permanent address. For the sake of this discussion, ang pagkakaiba nitong dalawang ito ay
permanent address, ito talaga yung registered address kung nasaan, doon talaga sila registered na resident. Okay. Pero maaring sa pagkakataon dahil sa panahon o hindi inaasang pagkakataon ay panandalian silang nalipat ng tahanan. So, maaring ang current residence ay iba sa permanent residence. Okay, pero pwede ring pareho. Ano? So paki-update lang po ito yung province, city, municipality, pati zip code and barangay. Kung ang current and permanent address ay pareho, i-click ang check doon para maging pareho yung entry. Or pwede ring hindi naman pareho. Ano? Okay, next. Yung tanong tungkol sa country of citizenship and details on CCT. Dito po, ipro-provide nyo kung ang bata ay citizen ng Philippines or hindi. O, ingat po kayo ha, baka iba ang citizenship ng mga bata nyo. I-check yung mabuti. Sa tanong tungkol sa conditional cash transfer or CCT, ang tanong dito ay yung learner ba ay CCT recipient o ibig sabihin recipient ba siya ng 4Ps or pantawid tahanang program ng bansa natin. So kung oo, kung member siya ng 4Ps, i-check nyo yan at paki-provide ang 4P household ID number na ang nakakaalam ay yung parent. So pakikuha nyo po ang mga datos na ito. Hindi po pwedeng hindi nyo ilagay at i-update. So dapat po lahat ng 4Ps na learner ninyo ay nakatag correctly. Kasi magva-validate na kami from one school to another. Kapag halimbawa po pumunta kami sa school nyo at tinanong namin, sino ang sa klaseng ito, no? Nagpataas kami ng kamay. Sino po ang member ng 4P? Pag nagtaas siya, i-check ko yung LIS, titignan ko kung tinag mo na advisor na 4P siya. Kung hindi, I will have to talk to you. So kailangan updated po lahat ang records natin ngayong taon na ito. Pag-usapan natin ang isa pang mahalagang aspect na ito ng profile, special educational need. Itong tanong na ito ay bakang iniisip nyo ay hindi naman SPED ang anak ko, wala naman siyang problema. Pero take note, hindi ibig sabihin na problem ito. It's just a need, a special educational need. Take note, lahat ng bata ay may tanong na ganito. Ang tanong ay, does this learner have educational needs? Okay, pag nag-yes ka, ang sagot dyan ay i-click mo dapat itong drop-down menu dyan. I-classify mo yung need ng bata. Okay, yung first group ng need ay yung tinatawag na gifted learners or gifted. Ito sa elementary to, no? So kapag gifted yung bata, itatag mo siya na gifted. Pero gusto kong ipaalala sa inyo lahat, hindi po kayo ang magsasabi na gifted ang bata. It has to come with a certification from a licensed specialist who can look into the special educational needs and who can declare a learner to be gifted or not. So it has to come with a certification. So kung wala, hindi pwede na i-tag nyo lang siya na gifted kung wala naman kayong basis. Number 2, the group. Yung second group ng classification ay with mali po 'yon na nakatype ano, with diagnosis from licensed medical specialist. Ibig sabihin, may diagnosis, may papel, may certification ng medical doctor na sinasabi na ang batang ito ay ganito ang condition niya. Okay, halimbawa, sabi sa certification, si ganitong bata ay visually impaired, ganito ang kanyang vision, kaya kailangan niya ng ganitong help. Okay. May hearing impairment siya, may learning disability, may intellectual disability, baka may autism spectrum disorder pa nga, or emotional behavior disorder. Baka naman gaya ko, di ba, may orthopedic handicap ako kasi di ba yun sa scoliosis ko, yun, orthopedic handicap. O kaya baka may speech or language disorder, baka may cerebral palsy, o baka may special health problem or chronic disease like cancer yung bata, o baka may multiple disability. So dapat ang any of this kailangan ng diagnosis or certification na inabot ng parents sa inyo para sa kondisyon ng bata. Pero kung halimbawang wala ito, pwede yung ikatlong group, yung with manifestation. Sinasabi dito na with manifestation. Ibig sabihin, observable kasi yung needs niya at saka yung condition niya at saka yung difficulty niya. Observable yung difficulty.
Ibig sabihin, after some time, nagsimula tayo ng klase noong July 29, mahaba-haba na ang panahon, na-observe niyo yung bata at may anecdotal record kayo sa kanyang difficulties sa learning. So maaring napansin nyo na mahina ang mata niya, nakasalamin, walang certification ang doktor, pero may manifestation, observable, di ba? O kaya baka the problema di pa nagkita na, o baka bulag yung isang mata niya, hindi nakakita yung isa. Okay. O kaya yung hearing din niya may problema. Baka may difficulty in applying knowledge. Baka may difficulty in remembering, concentrating, paying attention, and understanding. Baka may difficulty in applying adaptive skills. O baka may difficulty in interpersonal behavior. O baka naman walang certification ng doktor, pero nakikita mo na hirap siya, may saklay siya, nahihirapan siyang maglakad, mag-grasp, o umakyat. O yan. Pilay, ganun. So dyan, difficulty in mobility. O kaya baka difficulty in communicating, maaring may speech defect siya na wala namang certification ng doktor, kundi by manifestation lamang. So, kailangan nyo pong itag ang mga batang ito. Huwag nyo pong sasabihin hindi dapat itag ang mga bata. Kasi po, basis natin ito at ng Department of Education in providing assistance to school with learners of these special educational needs. Please don't take this lightly. Next question is on vaccination. Vaccinated ba ang bata ng COVID-19? Yes or no? Kung oo, kailan yung first shot niya? Ilagay ang specific date. At kung kailan yung full vaccination. Kung ang natanggap noon na vaccine ay Janssen, syempre full vaccine lang yon. So doon lang siya ilalagay sa full vaccination. Lastly, yung modality. Okay, gusto kong i-emphasize to, no? Yung modality, ito yung klase ng learning modality na inadopt ng school para sa batang ito. So syempre, meron tayong face-to-face classes. So karamihan sa atin ay F2F. Okay? Bibihira naman yung nagbe-blended. Actually, wala nga, di ba? Unless yung bata ay naka-enroll sa ADM o kaya in other alternative delivery modalities. Okay. So, ang pwedeng actually na mag-declare lang ng blended usually yung mga private school na nag-apply, ano? Okay, pero karamihan sa atin ay face-to-face. Paki-double check po, no, yung modality ng bata. Now, gusto kong i-emphasize itong homeschooling. Hindi po ito applicable sa public school. Ang homeschooling ay isang klase ng modality na ina-applyan ng private school bago sila mag-offer niyan. Hindi dahil nag-aaral sa bahay ay homeschooling yon. Magkaiba yon. Ang homeschooling is a certain program kung saan may curriculum, ang nagtuturo ay parent, binabantayan, may grade, tapos sinusubaybayan ng parent yung materials galing sa school na provider ng homeschooling program. Take note, this is not for public schools as of today. Kapag may correction po kayong ginawa, updating, kailangan nyo po laging i-save by clicking on this button sa dulo po ng page.